allowance na binigay sa inyo ng inyong employer, binabawasan ng agency? Yes po, sir. Konfirmado to? Yes po. Sa bawat kinsenas, ang pagbibigay sa inyo, kalahati na lang napupunta sa inyo. Yes po. Sumasang-ayon kayo, pumerma kayo. Wala po. Wala po. Walang ganun? Wala po. Doon sa 22 hours overtime, ano naman kinakaltas sa'yo? 2 oras po. Ano daw ang paliwanag nila kung bakit 2 oras nga binabawas? Wala pong paliwanag sa amin. Illegal yung sinasabing deduction. Illegal ang pinagagawa ng agency. Yes, sir. Opo. Alright, Opo. kuminsan ang itong mga simple, totoong tao sa ibaba. Napapabayaan po sila. May mga batas po tayo. Hindi ko alam kung kulang pa ang batas natin o palakasin ba ang batas, balangkasin ang batas para po sundin yung mga titigas na ulo ng mga mga employer. With the National Labor Relations Commission, NLRC, and out of respect and ongoing legal process and the principles of fairness, we choose not to discuss or debate. We're not doing a debate here, sir. Ma'am, listen carefully, listen good, stick this to your head. Would like to get clarity because by debate, you're not gonna make it with me. Kasi hindi naman po siguro kulang ang batas natin. Sapat naman siguro yung batas natin pagdating sa labor, sir, hindi ba? Yes, sir. Tama po kayo. Unless kung may kulang, sir, antayin nyo ako. Alam nyo nang ibig kong sabihin, antayin nyo ako. Yes, sir. Parurusahan, bibitagin ko yung mga putok sa buho na yun eh. Kami po ang mga truck drivers ni Pastras na nakasign po sa Shopee Express. Kami po ay dumudulog kay Sir Ben Tulpo sa Bitag. Gawa po na kami po ay kinakaltasan ng overtime. Pag naka 10 hours po kami o 15 hours, kinakaltasan po kami ng 1 oras. Pag naka 20 hours kami, 2 oras po ang kinakaltas. Isa pa po sa nirereklamo namin ay yung daily allowance po namin pag kami nakakabiyahe. 400 po talagang binibigay po ni Shopee. 200 na lang po ang nakakarating sa amin. Hindi po makatarungan sa amin. Binabawasan na nga po yung aming overtime. Pati po ba naman yung aming allowance, binabawasan pa po. Nung na-aksidente po ako, naipit yung kamay ko sa motor, wala po silang binibigay kahit piso. Ang gusto lang po namin ay makuha yung para sa amin at tratuhin kaming tama bilang trabahador nila. Kasi kung wala kami, wala rin silang kita. Find time to investigate Pastras and figure out exactly, because this is an agency, they need to explain why the deduction. Second, I find it illegal to deduct unless meron kayong, baka may pinag-utangan naman kayo, baka naman nag-cash advance kayo. Wala. This is something that we have to find out. Makakausap natin ngayon live ang ilan sa mga nagre-reklamo. Marami po sila, no? Dediretsuhin ka na. Okay. Ano ba sinasabi sa inyo ng agency niyo? Bakit parang medyo yung allowance na binigay sa inyo ng inyong ng inyong employer binabawasan ng agency? Yes po, sir. Konfirmado to? Yes po, sir. So, ang sinasabi ng inyong kliyente o yung Shopee, 400 yan. Yes po, sir. Yung meal allowance? Yes po. Araw-araw yan? Araw-araw po yan pagbabiyahe po kami. Pagbabiyahe kayo? Yes po. So, paano binibigay yun? Pagkatapos ng kada kinsenas? Kada quincenas po, sir. So, kung susumahin nyo yung 400 pesos a day na binibigay sa meal allowance sa araw na yun, malaki yun, tama? Malaki po, sir. So, lumalabas, yung 400 pesos a day, parang sa bawat kinsenas, ang pagbibigay sa inyo, kalahati na lang napupunta sa inyo. Yes po. So, ano ba kayo, mga empleyado kayo or contractual mga truck driver kayo para doon sa sinasabing point-to-point na ginagawa ninyo mula dito, paabutin doon sa, sa warehouse na Yes po. kukunin naman ng mga drivers, i-deliver. So, Yes point-to-point kayo. Yes po. Ngayon, alam ba ng Shopee na hindi nakakaabot sa inyo yung 200 pesos? Hindi po siguro, sir. Hindi po alam ng Shopee po. Sinabi ninyo to sa inyong agency? Yes po, sir. Bali, nagreklamo po ako rin sa yun daw po ang patakaran po. Patakaran? Yes po. Kaninong patakaran?
Sa Past Trust po. sa inyong agency? Yes po, sa aming agency. Patakaran nila na hindi nyo alam. Sila lang nakakaalam. Yes po. Ang patakaran, kinakailangan may kasunduan na pag-aayon ninyo at sila. Yes po. Nagkasundo kayo. Yung patakaran na bigla mo lang sasabihin, itong patakaran namin, kalokohan nyo. Yes po. Sakto po. Wala po silang memorandum Wala man nilalabas lang na memo. notisya, wala po. man lang verbal na salita. Yes po. Binabawasan kayo ng inyong meal allowance sa 400 pesos a day na pupunta sa kalang 200 na walang paliwanag. Yes po. Dahil sabi nila, patakaran yan. Sundin nyo sa ayon nyo sa gusto. Sigurado kayo? Yes po. Mas patos ko to eh. Basta ang sabi lang po sa amin, binawasan daw po ng kanilang partnership Pinawasan ng ng kalang 200. Opo. makalang Partnership. partnership nila. Ni Past Trust. Yun po ang aming, ayun po yung Yung sinasabi kalang mga nila. partners. Oo. Kayo, bakit kayo Pastors. ka-partner? Kasi kung Opo. wala kayo, wala silang Yes negosyo. po. Ang dapat maging partner, kayo. Partnership ninyo mga drivers na nagtatrabaho na binabayaran ng 400 pesos a day meal allowance. Partnership na pumayag kayo, nagsasabi ako, si Pedro, pumapayag na yung 400 meal allowance, hati kami ng fast trust kasi partnership to. Sumasang-ayon kayo, pumirma kayo. Wala po. Wala po. Walang ganon. Wala po ganun. Wala po. Ngayon, maliban dyan sa meal allowance, yung overtime. Yes po. Ano naman to sa issue ng overtime? Paano ka nagkaka-overtime? Araw-araw po, Sir Ben, 1 oras hanggang 2 oras po, kinakaltasan po kami. Araw-araw. Ilang oras man trabaho dapat ninyo? Kasi 24 hours po ang operation po ni Shopee. Pero 24 hours. Pero ang oras ninyo, 3 shift lang yan. Kasi 24 hours, 888 is, you know, yung tatlong 8 is 24 hours. Yes So, isang shift lang kayo. Bali, Sir, dire-diretso po ang aming trabaho. Minsan nakaka 20 hours po ang aming overtime. Dahil sa dami po ng parcel, sa dami ng delivery ni Shopee. Pero babalik Diretso. kayo, balik, ganon. May back- Nakaka 20 hours na kayo. Yes po. Doon sa 22 hours overtime, ano naman kinakaltas sa'yo? 2 oras po. Ano daw ang paliwanag nila kung bakit 2 oras ang binabawas nila? Wala pong paliwanag sa amin, Sir. Wala man lang kayo nag-meeting at sasabihin, mga boss, bawasan muna natin, ganito. Walang ganun? Wala po, Sir. Simula po, Sir, nung pumasok po ako dyan sa... Okay. Pero Wala hindi ba kayo pumunta sa agency niyo? Boss, mga boss, paano ba to? Paliwanag sila kasi kung hindi kayo nagpapaliwanag o hindi kayo nagpupunta para tanungin sila, parang sinasang-ayunin sila. So wala kayong, wala bang naglakas loob na pumunta sa kanila para sabihin ganito, itong Pag nangyayari? nagtatanong po kami, Sir, sa coordinator namin na naka-assign sa garahe Oo. po namin, parang nami-personal po, hindi ka po pababiyahin. Pinag-iinitan ka? Yes po. Pag nagtanong po Loko kayo. to, ano? Arawan ba kayo? Kontrata kayo? Arawan Kontrata. po kami, Sir Ben. 800 po ang bigay ni Shopee. 800 bigay ni Shopee. Yes po. Pero Per day. si Past Trust po, 650 na lang. 650 na lang. Yes po. Tapos yung overtime ninyo, 125 po per ora kami. mga boss, maganda siguro dito, ano? Nakikinig sa atin si Attorney Cesar Petate, Head Mediation Arbitration Legal Services Unit ng DOLE NCR. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Petate. Sir, ano pong nakikita ninyo mali po rito? Sir, una ko po na-observe yung meal allowance na ibinibigay ng kanilang principal client na Shopee, amounting to 400 pesos, hindi po dapat binabawas na, hindi po dapat binabawas. Isa po sa kanila yun, para po sa mga owners ng Shopee, ng agency na nagtatrabaho sa Shopee. So wala po dapat karapatan si Shopee na bawasan yun. Kundi dapat ibinibigay po ng agency yan sa bumuo sa kanilang mga batch po. Ang attorney, correct ko lang. Ang Shopee, yun talaga ang sinasabi sa mga empleyado, itong mga drivers, na yung lang allowance is 400 Yes, sir. meal allowance. Kaya lang, ang sweldo naman nila, sir, hindi naman si Shopee diretso sa agency. Ang agency nagbabawas ng kalahati. Yes, sir. Oo. Tama po ba yun? Sir, yun nga po, ang aming opinion po dyan, hindi po dapat binabawasan ni agency o no kanila. Yung meal allowance. Po, yung pong meal allowance, sir. Hindi po Every day, dapat 400 pesos na uuwi sa kanila, kinikwenta nila, 200 pesos sa kanila, 200 pesos, kalahati agad sa agency. Yun lang po gusto namin malaman. So, may nakita po kayong diferensya ron na hindi naman siguro tama yun dahil allowance Yes, po sir. yun. Opo, Okay? opo.
Lahat na, kahit po sabihin natin merong kasunduan o nasa kontrata nila ng kanilang employment na ang Shopee yung kanilang agency may karapatang bawasan, yung ibibigay ng Shopee sa kanila na may allowance, sa palagay po namin, parang hindi naman po yata dapat yun na gano'n. Alright, sir. Sa question naman po na 20 hours na po sila kuminsan sa isang araw na nagtatrabaho na. Ang per overtime nila is 125 pesos per hour. Yes, 125 pesos kada extra hours. Yes, So sir. 20 hours. Ang ginagawa raw nito ng kalang agency, binabawasan sila ng 2 oras, which is 2 oras. Nakapag 20 hours sila, lumalabas, dinedeclare lang ng agency na parang 18 lang kasi sa kanila yung 2 oras. Tama po ba yun na gagawin po ng agency? May kasunduan ba yan or memorandum or whatever's undertaking na meron yung empleyado na pinapirmahan na gano'n na pumapayag sila? Kasi kung wala, illegal po yan. Tama? Tama po, sir. Tama po kayo doon, sir. Pero ang ibibigay ko lang po muna sa ilalatag ko muna yung general po natin nasa labor code. Yung mga field personnel po kasi, like yung mga drivers po yan, as a general rule lang po, general rule, hindi po sila itaas sa overtime pay. Pero pagka po yung kanilang agency or employer is nagbibigay na sa kanila na matagalan na at parang long time practice na po nila ito, entitled na po sila, may vested right na po sila sa ganyan mga overtime pay kahit po sabihin natin field personnel po sila. So in this case po, since parang matagal na naman po yata sila nabibigyan ng overtime pay despite the fact na sila mga drivers at field personnel, may karapatan na po sila sa overtime pay na dapat nilang makuha o pinagtatrabahuhan. At yun naman pong ibinabawas sa kanila, sa palagay din po namin so hindi po dapat yun. Kasi kung ano pong oras na pagtrabaho ng ating mga gawa o pag-render nila ng service, dapat po maibigay po sa kanila ng buo yun, sir. Okay. Illegal yung sinasabing deduction. Illegal ang pinagagawa ng agency. Yes, sir. Opo. Alright. Opo. Kami po ay nagsasabi lamang dyan, subject for investigation. So ano pong gagawin po namin dito para dito sa mga pobreng mga empleyadong lumapit po Sir, sa amin? pwede niyo pong papuntahin sa aming opisina para po makuha namin yung kompletong detalye, pati po address ng kanilang agency or the employer, para po bukod sa mapagharap po namin sila sa under the FENA proceedings, magkukontak po kami ng investigation or inspection sa kanilang agency para malaman po natin kung ano po yung mga benefits na hindi na ibibigay Okay. sa kanilang mga manggagawa po, sir. Alam mo, attorney, kung tutuusin, mga kuminsan itong mga simple, totoong tao sa ibaba, napapabayaan po sila. May mga batas po tayo. Hindi ko alam kung kulang pa ang batas natin o palakasin ba ang batas, balangkasin ang batas para pasundin yung mga titigas na ulo ng mga employer. Kasi kung titingnan po natin, ginawa na po ito ni Senator Raffy Tulfo doon sa mga empleyado ng isang malaking mall na pinagsamantalahan, ay kinakailangan pa magkaroon muna ng siguro inquiry, from inquiry to investigation para pasundin kasi kung kulang pa ang batas, dagdagan, hindi ho ba? Kasi hindi naman po siguro kulang ang batas natin. Sapat naman siguro yung batas natin pagdating sa labor, sir, hindi ba? Yes, sir. Tama po kayo. Unless kung may kulang, sir, antayin nyo ako. Alam nyo nang ibig kong sabihin, antayin nyo ako. Yes, sir. Parurusahan, bibitagin ko yung mga putok sa buho na yun Hindi ako nagbibiro. So, ganito ang gagawin po natin, attorney. Tulungan po natin, tututukan po natin to, magiging case study ko po to, dadalhin ko po to, as soon na nakapasok na ako. Alam nyo nang ibig kong sabihin dyan. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige, attorney. Gagawin po namin to at tutulungan po namin sila. Maraming salamat po, Attorney Cesar Petate. Sinubukan ng bitag-imbitahan ang inarereklamong kumpanya na Fast Truck Services. So, bale, tumanggi itong sumagot sa programa sa baka maipot sila sa kanilang lawlaw butas-butas na mapanghing karsunsilyo. Narito ang iniwang pahayag ng Fast Truck, ang bilis Services Go. We firmly believe that the allegations made against us are baseless, malicious, and entirely unfounded. We wish to inform you that we will not be making public statements or providing any details on air. At this time, we also wish to inform that a similar complaint has already been filed with the National Labor Relations Commission, NLRC, and out of respect and ongoing legal process and the principles of fairness, we choose not to discuss or debate. We're not doing a debate here, sir. Ma'am, listen carefully, listen good, stick this to your head. Would like to get clarity because by debate, you're not gonna make it with me. With these on the air, I will not engage a debate with you because you will not be able to find anything, an iota of escape na kaya mong kainin yung lusutan. Again, additionally, we are bound by strict confidentiality obligations to our clients as outlined in our service contract, which prohibits us from disclosing some details and information publicly. Therefore,
We will not be able to discuss or disclose certain aspects of our operations that are protected under those agreements. Well and good. See you at the labor. And ipagdasal nyo, wag ako matuloy. Kasi kung hindi, lalamunin ko kayo, itaga nyo sa bato. Now, I'm gonna give you a free, kumbaga, gusto nyo maging magician, Houdini, ha? Taga nyo sa bato. So, ganito na lang. Lahat na kanilang paliwanag na gawa ng kanilang abogado, akala siguro lulusot. Kung titingnan natin, nire-respeto natin sila. Nabinigyan natin ng pagkakataon pero sila mismo nagsasabing ayaw. Pero ako magbibigyan ng salita ganito. Sa lahat ng mga employer, makinig kayo, ano? Alam ko na pag itong mga tao sa ibaba lumapit sa amin, humihingi ng tulong para magkaroon ng sinasabing klaro na walang nadedehado. Hindi sila pumupunta para magsumbong. May issue rito. Ang dami yung confidentiality obligations. Nek-nek nyo. Sino niloloko nyo? At yung fast track ngayon, bilisan nyo. Magba-backtrack kayo. Okay? May sinasabing backtracking. Yung fast track, backtrack. Makikinggan nyo? Hindi. I will stop you on the truck. Right on the truck. Okay? Fast trust. Fast trust. Fast trust. Yung salitang trust kasi tiwala. Okay. Hayaan na natin sila. Padamahin natin. Checkmate pagdating dun sa labor. Alright? Yes, Sige. sir. Okay? Imbestigahan natin, tapos ayusin natin, tapos tawagin natin. Okay? Ayusin natin to. Yes, sir. Ito po, nag-iisang pampansang sumbungan. Tulong at serbisyo may tatak. Tatak Ben Tulfo, si Bitag. Ben Bitag Tulfo. Ilalabang ka, di ka iwan. Ito po ang programang Pambansang Sumbungan, #Ibabitag Mo.